Nako, heto na mga kababayan, durog na durog kay Karen. Aba, umiyak na. Ha? Karen Davila sinuplak si Luistro. Binalatan si Bakulao, booking lahat. Aba, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan, eto muna. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media, no? In relation po sa Holy Week mga kababayan, eto, sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., the Passion of Christ reminds us that true greatness is not found in power, but in sacrifice, not in privilege, but in service, and not in comfort, but in the courage to carry the burden of others. Ayan. So, sabi po ni Atty. Harry Roque, then sacrifice and step down, puro ka salita, wala sa gawa. Correct, di ba? Puro salita, puro sa gawa. Pero teka, bigyan muna natin ng reaction itong sinasabi ni PBBM. No? Sabi niya, but in the courage to carry the burden of others. Teka lang, dinadala mo ba yung burden ng taong bayan? Ano bang ng burden ng Tagalog ng burden? No? Yung inaalalahanin, no? Yung ating mga problema. Ikaw ba ang dadala ng mga problema ng taong bayan? Ikaw ba ang nagsusolve ng problema? May tapang ka bang dalhin, okay, yung problema ng bayan? No? Kasi sa totoo lang parang baliktad no? Ikaw pa, ikaw po ang burden ng taong bayan. Ikaw ang nagpapahirap sa taong bayan. Sa totoo lang, di ba? Imbis na kayo po ang magpagaan sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino, no? Hindi no? Kayo ang nagpapahirap, ang administrasyong ito ang nagpapahirap, no? Sa ating lahat, mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Boy D, no? Spoke Holy Week na. Okay, spoke Holy Week na. Learn to forgive kahit this week. Nako. Sabi nga kanina ni Romualdez, 'di ba, sa unang vlog natin sa araw na ito. Sabi niya magpatawad na tayong mga Pilipino. Aba, mahirap Boy D, no? Mahirap magpatawad sa mga nagnakaw. Ikaw kung tanggap mo na ninanakaw po ang kaban ng bayan, no? Na pinagnanakawan po ang taong bayan, kung tanggap mo yan, wala kaming magagawa. Pero para sa amin po, naniniwala na hindi ka tanggap-tanggap at parang ang hirap pang magpatawad sa ngayon dito po sa mga hinayupak ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan, di ba? Sabi po dito ni Merlita, passion to rob and stay in power to serve your pocket, that is sacrifice for you. Correct. Hypocrisy to maximal level, addict. Sabi po ni Sal Villanueva. Sabi naman po ni Murphy, the best PH president ever. Aba, saan banda? What amazes me about this man is his remarkable ability to produce an endless supply of empty words. Yun lang. Honestly. Where on earth does he get them from? Oo nga, parang out of this world na ang mga pinagsasabi ni President Bongbong Marcos Jr., no? Ito po sabi ni Lana Beriel, yung sinasabi niya, copy-paste lang yan para may masabi. But kulang sa ebidensya sa tunay na buhay, politikong kulto. Kunwari may alam sa Bible, pero malayo sa ginagawa. Aray ko po,
So ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video patungkol po sa interview ni Karen Davila dito po kay Jinky Luestro, eto, pasadahan po muna natin itong isa pang ugok. Ha? Sabi po kasi dito ni Ridon, iwala ng publiko sa Kongreso tumaas, ayon po yan kay Representative Ridon. Aba, saan? Parehas talaga kayo ni President BBM, no? Saan ninyo nakukuha itong mga ganitong tiwala ninyo sa inyong mga sarili, di ba? Sabi po kasi dito, no? Naniniwala si Bicol Saro, Representative Ridon, na unti-unti nang lumalabas ang tiwala ng taong bayan sa House of Representatives batay sa pinaka-huling survey ng Polls Asia. Ayon sa survey, umakyat sa 31% mula sa 25% ang trust rating ng Kamara, na para kay Ridon ay patunay na nakikita ng publiko ang patuloy na trabaho ng Kongreso, lalo na sa usapin ng oversight at accountability. Nako. Ang tanong dito, okay? Kung talagang mataas na ang tiwala ng taong bayan sa House of Representatives, bakit ganito po ang naging komento ng ating mga kababayan, di ba? Kahit isa man lang, parang wala akong nakikita dito na pabor sa'yo eh. O sabi po dito ni Atan Mares, no? The comedy boy you hired. Ayan, ha? Sabi pa po, congressman o comedian? When a clown moves into a palace, he doesn't become a king. The palace turns into a circus. Ayan. Magtitiwala kami kung ganyan din kayo kaingay pagdating sa flood control corruption. Correct? Two choices of life. Repent and perish. Okay? Best comedian sa panahon ng crisis, matatawa ka talaga. Ayan, matatawa ka talaga kay Ridon. Nakakatuwa naman ito. Kasi tumaas ang tiwala ng taong bayan kuno. 2020 is coming. Let's watch and learn. Ayan. Correct ka, Mr. Bean. Sabi po ni Cesar Cuano. Correct ka, Mr. Bean. Tumaas talaga ang tiwala ng publiko kay Sara. Kay BP Sara pala. House of Representatives. Ayan. Tips mga kaubayan. Okay? You must be dreaming sa sobrang init ng weather. It has affected your brain. Ayan. Nalusaw na yung utak ni Ridon, mga kabayan, sa sobrang init ng panahon. Daming komedyante sa Kongreso, sabi po ni Ramon. At sabi naman po dito ni Dennis, sino na naman kaya interview ng mga to? O nga, tumaas ba ka mo? Ay nako, ni isa. Kahit kayo po ang magbasa dito, mula po sa post ng Masang Pilipino, no? Wala ka talagang makikita na umapabor man lang. Kaya I think itong pagtaas na ito, manipulated yan, no? Yan ay opinion lang natin. Kasi nakikita naman natin dito sa mga komento na wala pong ni isa man lang, walang pumabor, no? Dito kay Kokey. Tapos sasabihin niya, tumaas na ang tiwala sa publiko. Naglolokohan to, Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin ang video kung saan sinuplak ni Karen Davila itong si Luestro. Pasok. By defending it in the House, is not that already a trial? Because let's say you cite a person in contempt, i-detain nyo, ipapakulong nyo. Hindi ba trabaho na yan sa actual impeachment trial? Parang you are really acting like a court. That's my question. If you go this way, I have another question. Okay, but ma'am, isn't this also an opportunity for grandstanding? Yare. Nako, dyan ho tayo nagkakaproblema. Hindi na ho kasi trabaho ng Justice Committee ang magpatawag ng kung sino-sino dyan sa hearing nila na yan. Kaya ako nasusupal itong si Jinky Luistro dito kay Ma'am Karen Davila. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button na dyan lang ho sa baba. Ito na ho mga kababayan, diretso na ho tayo kay Jinky Luistro. Interview ho niya kay Ma'am Karen Davila. Listeners ng ating programa. Alright, let's make this
an opportunity to make the public understand, no? Sinabi ng defense team, unconstitutional na po ang ginagawa ng House Committee on Justice na meron kayong quote-unquote mini trial. All right? So let's talk about this. Under the Constitution, what we know of is the House Committee should decide if an impeachment complaint is sufficient in form and substance. Nagawa nyo na po yun. Ito, merong sufficiency in grounds. Ngayon lang po natin ito nakikita kasi yung dating sistema, botohan lahat ng 1/3. Okay? Are you going beyond the mandate of the House Committee on Justice? No. Doon sa binanggit mong provisions ng ng Constitution, meron din dyan sinabi that the House of Representatives is granted with the power to promulgate rules on impeachment, no? And that is the rules which the House of Representatives adopted even in the past impeachment processes. This is the same impeachment rule also which was used in the 19th Congress. And since now is the 20th Congress, in the resumption of the 19th Congress, of the 20th Congress, inadapt yan, nagkaroon ng formality sa plenary that the 20th Congress is adopting the 19th Congress rules of impeachment. Hindi po ito bago, hindi po ito labas sa konstitusyon, ito po'y ayon sa kapangyarihang ipinagkaloob ng saligang batas sa mababang kapulungan na maglatag ng rules of impeachment na ginagamit na sa mga nagdaang proseso. Noong 19th Congress lang, madam. Noong 19th Congress lang, hindi nagdaang proseso. Noong naunang impeachment lang kay VP Sara. Diyan tayo nagkakandaloko-loko eh. Ginamit din sa 19th Congress at inadapt ng 20th Congress. So, Isang bagay na malinaw is the House can actually make their own rules when it comes to the the impeachment complaint. Tama po yun. tama yun. At yan ay maliwanag sa ating Article 11 dito sa accountability, which addresses the provisions on impeachment. Pinagkalooban ng saligang batas ng kapangyarihan ang House of Representatives na gumawa, maglatag ng rules of impeachment to realize the impeachment process which was pronounced in the Constitution as well. Okay. So technically speaking, you are evaluating if the impeachment complaints have probable. Yun ang problema natin. Sila naglalatag ng rules. Kaya pagka linatag nila ang rules, pwede, na binigyan nila ng kapangyarihan ng Justice Committee na magpatawag ng kung sino-sino at pwedeng magmukhang hearing ang ginagawa nila na yan, na kung saan dapat lamang ay nag-hearing dyan sa mga usapin na yan sa Senado, pwede ho nilang gawin dahil sila gumagawa ng rules. Pantakin nyo ho mga kababayan, ganito ho katindi yan. Sila nagagawa ng rules, sila nagdidesisyon, sila pa ang, tawag dito, sila pa ang naglalatag ng mga testigo at ebidensya laban kay VP Sara. Palakpakan. Alam mo, di ba? Sila lang. Yeah, sabi nga, stick to the plan, no? Yung mga script nila, talagang magtatagumpay po sila. Whether we like it or not. Whether they like it or not, no? Magtatagumpay pa rin sila, mga kababayan. Bakit? Sila ang gumagawa ng rules eh. Pag sinabi na lang itong bawal, bawal. Okay? Bawal ka magsalita, bawal ka magsalita. Pag sinabi nilang, okay na yan, ipasan nyo na yan, impeach na yan. Kaya wag na kayong magpaligoy-ligoy pa dyan. No? Kung gusto nyong i-impeach si VP Sara, impeach nyo na dyan sa House of Representatives. Madali lang naman, di ba? Kasi kayo naman ang gumagawa ng rules. Whether we like it or not, may impeach talaga si VP because you are the one who make the rules. No? Ngayon, kung gusto nyo pong i-impeach si VP Sara para wala nang masyadong malaking pag-uusap pa, at hindi na gumastos ang ating gobyerno at makapag-move on na kayo, makapag-focus na kayo, no, dito sa kinahaharap na crisis ng ating bansa, i-impeach nyo na si VP Sara at bahala na ang Senado ang mag-hearing. Diba? Ganon din naman eh. Sila rules. Kasi sila naglalatag ng ebidensya kasi kasama nila dapat merong isa mag-i-endorse ng di ba? Paano pagkapakawala yan ng mga kalaban ni VP Sara kagaya ni Martin Romualdez at yun talaga lumalabas. Pakawala talaga ni Martin Romualdez yung impeachment na yan. Parang piskal, parang ganun po yan. That is correct. Yeah, but are some of your colleagues going overboard? Nako. For example, I mean, you have Representative Rufus Rodriguez
already commenting on the credibility or non-credibility of a possible witness, of calling a witness, let's say, tainted or untainted, then you are already nagsasabi na po kayo ng what may be considered as possible evidence that could be used in the impeachment trial. We have never seen this before. Is this already going beyond the bounds of what the House Committee on Justice should be doing? This is not beyond the bounds of what the Justice Committee is supposed to do. We are simply following our rules of impeachment. And it is very clear under Section 7 that after the determination of sufficiency in grounds, we shall proceed to our hearing proper. Hearing proper is the exact terminology that was used in the rules of impeachment. It was stated there that the compulsory processes may be exercised for the purpose of issuing subpoena duces tecum, that is for documents, subpoena ad testificandum, that is to compel the attendance of the witnesses, and it even made mention na yung pagtatanong, examination in clause, this will be done by the justice members, even saying that the chair or the presiding officer can limit, manage, regulate the time of the justice members in raising questions. No? So, ito pagka inanalyze mo to, Karen, all of this are processes akin to a preliminary investigation. Tama ka sa sinabi mo kanina. And the most significant part of that is the purpose of this clarificatory hearing really is only to determine probable cause. And the definition of probable cause is justification to be able to proceed to trial. We cannot compare this to, if you compare this to the proceeding in the Senate, yun talaga yung actual trial, the purpose of which is to determine the guilt and the innocence, and after which, if found guilty, it will be the implementation of the necessary penalties. No? While I use the term mini trial, Do you believe now that you used, now that we're having this discussion, frankly speaking, do you believe that it was a mistake to use mini trial? I don't think so. Because Yan ang problema. Ipagpilitan mo pa, madam. Lalo lang titindi ang depensa pagka ginagawa mo yan. Pagpatuloy mo yan. Wala kang pagkakamali nung sinabi mo, lumabas sa bunganga mo yung mga katagang mini trial. It was intended to make a clear distinction between what the people are watching in TV with respect to the trial that is happening in the Senate. Because how else will you explain that to the ordinary people? Ang nakatatak sa isip ng tao ay yung trial ni President Estrada, trial ni Chief Justice Corona, because they've seen this in televisions. And in my effort to reach out to the grassroots, because after all, this impeachment process is an extraordinary power that was given to the Filipino people. I use mini trial to make them understand, ito pala maliit na proseso compared doon sa nangyayari sa Senado, which is the real trial, no? But this is not a trial. That's the problem. What you are doing is not a trial, right? A trial determines guilt or innocence. So technically, the word trial is wrong. Perhaps it is misplaced, but it has reference to a structured process of investigating and giving opportunity to both parties to present the respective evidence. Alam nyo kasi mga kababayan, no, dito ini-insist na nga ni Ma'am Karen Davila na mali talaga kasi it is not a trial, no? But because, no, these people, these congressmen are bending the law, so that's why they can call it trial. Hayaan na natin sila. No, kaya nga nang sabi ko kanina, kung talagang gusto nyong i-impeach si VP Sara, impeach na, we don't care. Senado naman ang magdidesisyon kung talagang impeachable or hindi, di ba? Oh, bakit ngayon, di ba? Bakit ngayon may mini-mini trial pa kayong ginagawa? Nung nakaraang 19 Congress, wala namang ganito. Wala namang mini-mini trial. Pirmahan agad, di ba? So, impeach nyo na. Please. Para matapos na to, mag-move on na kayo kung may magagawa rin kayo sa ating crisis, no? Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kabayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.